Kawawa naman. Talagang kawawang-kawawa yan. Hindi niya malaman kung paano niya ipagtatanggol. Samantala sa iba pang balita ito, ipinagtanggol ng Malacanang ang lalong pagbagsak ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong survey ng social weather stations. Ayon sa palasyo, depende daw ang survey sa respondents na nakakausap. Si Cresilyn Catarong sa report. Sumadsad sa pinakamababa ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso. Batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 2026, bumagsak sa minus 15% ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ito na ang pinakamababang rating na kanyang nakuha at ikinategorya bilang poor o mahina. Sa press briefing sa Tokyo, Japan, natanong si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung bothered ba ang Pangulo sa resulta ng naturang survey. Sagot niya, may iba pang survey na nagpapakitang mataas pa rin ang tiwala ng publiko kay Marcos. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Nung nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. Dagdag pa ni Castro, posibleng ang ilan sa mga respondent ng SWS survey ay kabilang sa mga hindi pa direktang nakararamdam ng tulong mula sa pamahalaan. Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na makatutulong din ang lumabas na SWS survey upang mas pagbutihin pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Binigyang diin ng palasyo na nananatiling nakatuon si Marcos sa pamamahala, partikular sa patuloy na pamamahagi ng ayuda lalo na sa mga naapektuhan ng krisis sa Middle East. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Kasalukuyang nasa Tokyo, Japan si PBBM para sa kanyang 4 na araw na state visit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Iyan po, Attorney Sal. Ano pong reaksyon nyo sa pahayag ni Yussi Claire? Kawawa naman. Talagang kawawang-kawawa yan. Hindi niya malaman kung paano niya ipagtatanggol. Tatanggapin ko ang rating at sasabihin ko, ito ay isang wake-up call. At ang Pangulo ng Bansa ay tatanggapin yan. Kung yan ang sinasabi ng taong bayan, gagawa tayo ng kaparaanan upang masira ang ganyang pag-iisip. Sapagkat sa paningin ng Pangulo ay ginawa niya na ang magagawa niya. Pero kulang pala. Kaya bagsak siya sa rating. Kaya gagawin niya ang dapat na gawin upang maiahon niya ang sarili niya. Hindi yung kung ano ng mga kapalpalan mga o kaya lalo kayo nagmumukhang kawawa. Samantala, sa ibang kong balita, ito, pinalagan ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga debate sa Senado ukol sa online participation ng mga wanted o nakakulong na mambabatas na tinawag niya isang circus at walang basehang pagkontra. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Jane Codnita. Muling uminit ang usaping legal sa bansa matapos maging tampok sa nagdaang sesyon ng Senado ang debate ukol sa pagpapahintulot sa mga mambabatas na sumali sa mga opisyal na deliberasyon gamit ang online platforms tulad ng Zoom. Sa isang eksklusibong panayam, taas ang binatikos ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Sal Panelo ang takbo ng diskusyon sa mataas na kapulungan. Inihayag ni Attorney Sal Panelo na ang marahas na pagkontra ng ilang senador sa akbang na ito ay maituturing na kabalbalan at walang matibay na legal na batayan. Ganun pa rin, para mga bata. Alam po ninyo, yung issue na naman. Yan ang problema kasi
pag naghalal tayo ng mga hindi dapat karapat-dapat na sa Senado, talaga makakita kayo ng circus dyan. Ang pinag-uusapan nila, bigyan ng karapatan na sumali sa mga online Online. discussion itong mga senador kung wala. Unang-una, hindi ko nga maintindihan, dapat din yung pinag-uusapan. Kasi, pag ikay halal na senador, hindi ko nga maintindihan, dapat din yung pinag-uusapan. Kasi, pag ikay halal na senador, pwede ka mag-participate in whatever form. Kasama na yung online. Ipinaliwanag ng batikang abogado na bilang isang halal na opisyal ng Estado, ang karapatan at tungkulin ng isang senador na makibahagi sa paggawa ng batas ay hindi mawawala sa simpleng pagkakademanda o pagkakakulong. Partikular na kung wala pang pinal na hatol o conviction ang korte. Binigyang diin niya na ang perpetual disqualification mula sa pampublikong opisina ay umiiral lamang kapag napatunayang nagkasala na ang isang akusado sa ilalim ng pinal na desisyon ng hudikatura. Habang nakabinbin ang hatol, hindi dapat hadlangan ang kanilang partisipasyon lalo na't pinahihintulutan naman ito ng makabagong teknolohiya. Kahit wala, nakakulong na yan, para sa akin bilang abogado, meron pa rin karapatan yan sapagkat hindi pa sila convicted eh. Kaya dapat nga hindi na pinag-uusapan yan. Kumbaga, kasama yan sa trabaho na pwede mong gamitin ang online para mag-zoom ka, para makasama ka sa deliberation. Hindi dapat ipagbawal yan. Uulitin natin ha, kahit ka pa nakakulong, that will not divest you of your duty as a senator. Since pwede ka naman mag-zoom, at hindi dapat, hindi payagan ha. Hindi na kailangan humingi ka pa ng sa hukuman. Bakit? Ano naman kung sumali ka sa makaka-apekto ba yun sa pagkakulong mo? Tatakas ka ba dahil sa pag-zoom mo? Wala, puro kabalbalan lang yung mga pagkontra. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, nagpahayag naman ng pag-asa si Atty. Panelo para sa hinaharap ng politika sa bansa. Binigyang diin din niya ang huling datos mula sa research survey na nagpapakita na binubuo na ng 53% ng mga Gen Z at Millennial ang kabuang bilang ng mga botanteng Pilipino. Ayon sa kanya, ang pag-usbong ng isang mas edukadong sektor sa elektorado ang magiging susi upang mapataas ang kalidad ng mga susunod na ihahalal na pinuno sa bansa. Ito si Jane Cudnita, News Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayan po, Atty. Sal. Any other comment po sa naging ulat? I-expand natin yung reason kung bakit hindi niya dapat ipagbawal. Hindi totoo na para kibato lang yan dahil sa kanyang sitwasyon. Kayong mga senador, merong mga pagkakataon na kayo ay hindi makaka-attend ng session. May sakit. Baka bigla kang inopera, na aksidente, o nasa abroad ka, may importante ka, hindi pa pwedeng hindi pumunta. Madalit sabi, there are times when you will be absenting yourselves in the Senate. And that should not deprive you from participating. Hindi dahil po absent ka, hindi ka na po pwede mag-participate. Meron na tayong high-tech ay Zoom na. Tapos sabihin, hindi naman ang pandemic, hindi. Alam mo yung mga gumagamit yan, hindi ginagamit yung sentido mo. Yung pandemic, kaya yun, pinayagan yung Zoom. Kasi nga, hindi ka makakapunta dahil merong banta sa buhay mo. Pareho din yan. Kung hindi ka makakapunta dahil may sakit ka, hindi ganun din yun. Hindi ka makakapunta dahil nasa abroad ka at meron hindi po pwedeng hindi mo puntahan. Halimbawa, kung graduation ng anak mo sa Amerika, o kaya may sakit yung kamag-anak mo doon, o kaya merong yan para sa inyong lahat. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagkakandara pa kayo na kontrahin yung napakasimple lang na ang pag-aamyenda ng batas. Dati naman pwede. O hindi ba si Dilima? Sino pa? Ewan ko sino pa yung nakulong. Yes, Di ba pinagbigyan ninyo na Zoom? Kasi nga, yun ay karapatan at tungkulin, obligasyon na kailangan magpartisipa ka. O ito naman ito talaga naman to si Ping Lacson. Ayaw ko na sana magkomentaryo. Pero ewan ko kung totoo yung nakita ko sa social media. May picture kasi silang dalawa ni
ni Marcolets, saka siya. Para sabi ni kasi nagre-react sila dahil sabi nito si Marcoleta, wala kasi kayong legal background. Hindi nyo maintindihan yung general rule at Na-agitate specific sila. rule. Oo. Parang na-offend sila doon. Kaya sabi naman to si Ping, sabi niya, ano pinagsasabi mo? Ang pinag-uusapan dito ay rules, stupid. I don't know kung totoo yun. Kung sinabi niya man yun, mukhang pinatatamaan mo ang sarili mo. Kasi, alam po ninyo, ang nakalagay sa rules, ito ang mga yun, kung po pwedeng amendahan, sabi sa rules natin, i-refer mo muna sa Committee on Justice para mag-deliberate sila doon. Sa kanya ibibigay sa plenaryo pag yun ang rekomendasyon. O tingnan natin ang flaw, ang kamalian. I-refer sa Committee on Justice. Unang tanong, meron bang Committee on Justice? Wala. Bakit wala? Paano? Nagpalit kayo ng liderato. Kaya automatic na wala yung mga miyembro. Hindi pa nabubuo. So yung nung May 11 na naghain ng motion na i-consider yung na pwedeng online ang mga senador, ini-refer sa Committee on Justice. Nabuwag nga yung Committee on Justice. So there's nothing, there is no Committee on Justice to deliberate on the motion referred to it ng mga senador. That's number one. Ano ang number two? Tingnan nyo kasi meron din ng rule, nakalagay doon na ang mga senador sa plenaryo. Maliban pa doon sa Committee on Justice, pwede rin naman kung gusto. Kasi ito tingnan nyo. Ano ang ipiprefer mo? Ano ang mas gusto mo? Ang Committee on Justice, ilan lang ba ang miyembro doon? Baka 5-7 lang. Sila lang mag-uusap-usap doon. Samantalang yung motion na inihain sa plenaryo, 24 kayong magdidiskusyon. Yung mga ayaw, magsasalita. Yung mga gusto, magsasalita. Saka kayo magbubutuhan. O ano? Hindi ba anong preference nyo? Yung sasabihin lang ng Committee on Justice o kayo mismo? Kasi actually ganun din yung mangyayari. Kasi yung Committee on Justice, magre-recommenda. Either, okay yan, o hindi. Ganun pa rin yan. Kasi pagdating sa plenaryo, pag sinabi mong okay yan, may makukontra din. I-discuss na naman yan. Pag sinabi namang hindi pwede, kukontra din, i-discuss na naman yan. So madaling sabi, useless lahat yung pinag-uusapan nyo. Kaya nga kayo, deliberative assembly, deliberative body, para pag-usapan nyo at magbotohan kayo. Hindi yun, nag-walk out kayo. Ganun lang ko kasimple yun. Kaya yung tanong ni yung issue na kasi parang sinasabi ng isang senador, hindi kasi kayo mga abogado. Alam niyo, sa totoo lang, hindi yung pinag-uusapan kung karap ka-abogado, hindi. Huwag niyo nang isama yung abogado. Ang tanong niyo na lang, karapat dapat ka bang maging miyembro ng Senado sa mga kinikilos mo at sa mga pinapahayag mo. Gaya ng isa, di ba? Yes. Hindi naman abogado. Bumira ka agad, binibira sa Supreme Court. Dahil maling-mali daw ang kanyang desisyon. Kaya di ba sabi ko, it's not a crime to spread one's ignorance in law. Hindi naman crime yun yung pangalandakan mo, yung kawalan mo ng karunungan sa batas. Pero, having said that, di ba sabi ko, nung kino-contempt naman siya, teka muna, ba't mo naman iko-contempt? Hindi krimen na magpayag ka ng mga kawalan mo ng kaalaman. Kaya, kasama yon sa freedom of speech. Yan po ang ating posisyon dyan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney